nyo last week pa kung bakit mas magandang nakabukod ng bahay ang mag-asawa. Lalo na kung bagong kasal, di ba? Bagong kasal, bago pa kayo kinasal, meron na kayong tutuluyan na sarili nyong bahay. Kung hindi man sarili nagre-renta, okay lang yun, ha? Okay, so ito na yun. Bakit mas magandang nakabukod ng bahay ang mag-asawa? Una, dapat iisang reyna at hari lang naman ang meron sa isang palasyo, tama, no? Kapag nakabukod kayo, either rent o sarili nyo na yung bahay, ang bahay magkakaroon kayo ng tinatawag nating privacy, which is very important sa mag-asawa, di ba? Okay. Isa yan. Number 2, magagawa nyo ang lahat ng gusto nyo. Hindi bali na maghapon kayong nakahilata, hindi kayo maglinis o tanghali na kayo magising, wala kang maririnig sa ibang tao kasi your house, your rule. Diba? Yan ang maganda doon. Number 3, lalo na ako, hindi ako pwede makitira sa ibang tao kasi ako po pag nasa bahay, naglalakad-lakad akong nakahubad. Hubot-hubad. Hindi lang sa kwarto ko. Dapat galing sa banyo minsan, pag naligo ako, galing sa banyo, babalik ako sa kwarto, wala nang saplot. Iniiwan ko na yung tuwalya sa banyo, di ba? Ginawa naman ng tao na wala naman talagang damit. Diba? Dahilan lang kay Eva at kay Adan. Diba? Okay. Matuto. Number 3. Matuto tayong maging independent in everything. Kung anong ihahain mo. Ayan. Ano ang iluluto mo? Paano magbabudget? Paano mo ayusan ang bahay? Anong gamit ang bibilhin? Ang kulay ng pintura? Ikaw yung magdidesisyon, di ba? Walang kukontra sa'yo. Ikaw ang magdidesisyon. Number 4, you have control over your child. Kung may anak na kayo. Paano mo palakihin at disiplinahin ang bata? Ano ipapakain mo? O kung ano yung mga bagay na gusto mong i-instill sa mga anak mo o sa anak mo na walang kumukontra. Ang hirap kasi kung nakikitira kayo sa mga lola at lolo. Nako! Ayun, the usual, no? Na i-spoil yung bata. Didisiplinahin mo. Oy! Ano yan? Ano ginagawa mo sa apo ko? Mga ganun na. Wag kayo ganyan. Halika, apo, halika. Okay, number 5, walang mangingialam kapag may mga problema kayong mag-asawa o partner. Walang kampihan, di ba? Kasi dalawa lang kayo na adult sa bahay. No one will interfere kasi sa buhay mag-asawa, it's not advisable na may nangingialam. Nangingialam. Minsan, maliit na problema lumalaki dahil sa sulsol ng mga tao na kasama nyo sa bahay. Okay. Number 6, you will be financially responsible. Lahat ng finances nyo, kayo lang dalawa ang may say kung paano nyo ito gagastusin. You learn how to save. Matututo din kayong kumayod dahil wala kayong aasahan na magbabayad ng mga bills at expenses nyo sa bahay. Ay, malinaw yan, eh? You will grow as husband and wife. Mas makikilala nyo ang isa't isa. Kasi kayong dalawa lang nandyan, eh. Diba? Walang ibang tao. Dahil ka mong pagkukuntinwaran. Number 8, you will have your own identity as a family. Pwede mong tanggalin ang ayaw mo sa mga nakalakihan mo. Lalo na yung mga nakalakihan mo na mali. Ang dami nating nakalakihan na mali. Ay, naku, alam nyo yan, di ba? Yung mga mali na itinuro sa atin ng mga ninuno natin, huwag nyo nang ipasa sa mga anak nyo. Please lang. I-stop nyo na yan sa buhay nyo, ha? Okay, number 9, less stress. Walang stress. O kung meron man, less stress. Hindi kayo nagtitipto. Yung, alam mo na nanginginimbang. Free kang kumilos. Libre kang kumilos. Na walang mga matang nakatingin sa'yo. Diba? Walang mga matang nakatingin sa'yo. Last but not the least,
peace of mind. Pag nakabukod kayo bilang mag-asawa, peace of mind, yun po ang hinahabol natin. That is priceless. Hindi bali nang mag-ulam kayo ng toyo o asin basta walang nangingialam sa inyo, di ba? May peace of mind kayo. Paalala lang, ano? Pag umalis kayo sa bahay nyo, leaving your parents doesn't mean na hindi mo sila mahal. Okay? Pag umalis kayo sa bahay nyo, iniwanan nyo yung parents nyo, hindi na nga hulugan, hindi nyo mahal yung mga magulang nyo. Actually, sa totoo lang, mas makakahinga yung mga magulang natin. Makakahinga din sila kasi need din naman nila ng quiet space. Okay? Ayaw naman nila na magulo. Quiet space, lalo na tumatanda na yung mga yon, mababawasan din ang isipin nila, lalo na sa financial na aspeto. Diba? Kung nasa isang bahay kayo, hindi nyo mabayaran yung bill nyo, alangan naman, tiisin kayo ng mga magulang nyo, diba? Ayun ang mahirap doon. Pag nasanay kayo, nagiging dependent kayo, walang mangyayari sa buhay nyo. Okay? So yan po. Yan kung bakit mas magandang nakabukod ng bahay ang mag-asawa.